Attorney Neri, Yes. let's talk about that word, common sense. Nabanggit po yan no, kahapon. Ano pong reaksyon nyo doon na tila, para sinasabi, common sense yung naging pag-transfer ng pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury? Well, una muna, ang common sense nila doon, unused funds yan eh. Common sense dictates na dapat gamitin kasi pag hindi yan ginamit, sayang yan, di ba? So Mhm. yun ang common sense. Ngayon, ang sabi naman namin, common sense yun, pero pag naglabag na sa konstitusyon o sa batas, hindi pwede yun. Na Mm. according to our common sense, Your Honor, this is better spent here. Pangalawa, importanteng proyekto daw ang dadalhan ng mga pondo na yon ng unused na hindi ginagamit. Sabi namin, ba't nyo nilagay sa program funds? Dapat nilagay nyo sa program funds, di ba? Tama. Mm. Pangatlo, yung mga proyektong sinabi nyo, wala yan sa sinubmit na budget ng presidente. Oh. So kung importanteng proyekto, hindi yan nalagay doon, 281 billion. Hindi rin yan sa in-approve ng House, 281 billion pa rin yung unprogrammed funds na yon at hindi rin yan nakalagay sa unprogrammed funds ng Senado. Si BICAM, bakit siya lang ang naglagay noon, mga projects na yun, at grabing laki, Ted. That's 449 billion na mga proyekto ang nilagay nila doon. So sa amin, which leads to the next question ni Justice Ko, ayon sa batas, ang pondo ng sin taxes will go to PhilHealth. Nalaman kahapon, pumupunta pala muna sa National Treasury. From the National Treasury, i-appropriate ng Kongreso sa GAA and then saka pupunta sa PhilHealth. So ang tanong ni Justice Ko kahapon, bakit hindi ba pwedeng idiretso? Hindi daw may mga budgetary guidelines kung ano-ano pa. Sabi ni Justice Ko, simple lang yan, ledger lang yan, o in, out, di ba? Why does it have to pass through Congress? Kaya pala, nagni-negotiate ang PhilHealth sa Kongreso para bigyan ng pondo kasi sa Kongreso manggagaling. Kaya kami sa bayan muna ang sabi namin sa petition na to, dapat ang pondo diretso sa tao. Huwag nang sumabit pa sa bulsa ng mga politiko. Kasi mahirap yung ginawa nilang yon. Ngayon, Congress is all-powerful to give you kung ano man bigay nila o hindi nila ibigay. And that leads to the next question of Justice Ko. Sabi niya, di ba, ang presidente ngayon ang gumagawa, therefore, ng program fund budget. Ito naman ibig sabihin ng Justice Ko. Walang pondo daw, sabi ng respondent, ang program fund. Pag magkaroon ng pondo, tsaka gagastusan kung ano man sa mga proyekto ang pwedeng gastusan. Ang tanong ni Justice Ko, sinong pumipili kung saang tulay o kaninong kalsada o health workers o kung ano pa man ang gagastusan? Sabi nila presidente. Sabi ni Justice Ko, ang presidente ngayon na may sariling budget. Siya ngayon ang pumipili sa kung ano mang proyekto, di ba? So doon medyo ah, para sa amin kasi Ted, papasok ito sa Araulio versus Aquino na Mm. kung saan Mm. ang pork barrel ay ang definition naman kasi namin sa bayan muna Ted ng pork barrel is isang pondo na ang may diskresyon kung saan, sinong bibigyan, magkano, kailan, ay nasa isang tao lang. Mm. Nasa pork holder lang. So, medyo papasok doon at i-argue namin sa memorandum of arguments namin yung sinabi ni Justice ko na parang ang may poder ngayon na pumili ng proyekto ay yung malakas sa presidente, di ba? Yung tulay ko, unahin mo naman, Mr. President. Mm. So, yun yung nangyari kahapon. And in fact, Ted, parang anong tinanong ang amicus kahapon, magandang sinabi niya, sabi ng amicus, actually, ang lahat ng proyekto na nasaan program funds, karamihan dyan, ay nasa program yon. Gustong gastusan ng presidente yon. Ngayon, itong 281 billion, ito lang yung unprogram. Maraming mga humingi sa liderato ng Kongreso. Parang yun ang kuha ko doon sa explanation niya. Na unahin mo naman tong tulay ko. Unahin mo naman tong kalsada ko. Ang sabi ngayon ng liderato ng Senate at House, puno na to eh. Di bale, ililipat namin yung proyektong ito na 40 billion doon sa program para ma-accommodate yung 40 billion na proyekto mo, nyo. So,
sa kakalobo nila ng kakalobo ng unprogrammed fund, lipat ng mga proyekto sa unprogrammed fund to accommodate yung mga favorite projects ng mga kong at senador, Mm. lumobo ngayon itong unprogrammed fund. Kaya naghanap sila ngayon ng pondo at PhilHealth nga ang isang nakita nila kasi malaki na to 749 billion na itong unprogrammed fund bigla. E Mm. di hanap tayo ng pondo, PhilHealth Mm. ang pinampuno. So Mm. babalik kami sa argumento namin na hindi health to health yan. Actually, right from the start, kinuna nyo ng pondo ang PhilHealth to accommodate yung proyekto nyong tulay o kung ano pa man dyan sa program fund. Mm. Pangalawa, kahit yung pondo ng PhilHealth mismo na Oo. para sa health Oo. ay ginastos nyo sa iba. So Sa yun, ibang yun yung bagay. argumento talagang Oo. clincher dito. Oo. At nilabag nyo ang batas Oo. Um, sa syntaxes.